Binaha rin ang ilang bahagi ng Valenzuela dahil sa halos magdamag na pag-ulan. May unang balita live si James Agustin. James, mataas pa ba ang tubig dyan? Maris, good morning. Gutter deep pa rin yung baha na naranasan dito sa bahaging ito na MacArthur Highway. Dito po yan sa Valenzuela City kaya nagmemenor yung mga sasakyan na napapadaan dito sa lugar. Mag-alas 6 ng umaga kanina na maranasan yung pabugso-bugsong ulan na may kasamang hangin dito sa Valenzuela. Ang resulta niyan, gutter deep na baha sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan. Kaya nagmemenor ang mga motorista, lalo na mga motorcycle rider. Hindi lang kasi baha ang problema, maging ang lubak-lubak na kalsada. Ang mga residente gaya ni Jed na palusong na lang kahit walang bota dahil kailangan niyang mamalengke ngayong umaga. Ang motorcycle rider namang si Alvin galing pang Bulacan at papasok sa kanyang trabaho sa Makati. Mahirap talaga. Bakit laging ba pag umuulan eh. Tapos naglalakad lang kami dyan sa looban eh. Pero sa looban di naman masyadong dito lang sa labas. Pakahirap talaga kasi kung baha dito, iikot ka pa talaga doon, papunta sa pulo para makadaan ka kung hindi mo talaga kaya dumaan dito. Nagawa nila yung kalsada pero parang hindi naman nila nagawa yung mga drainage. Maris, abiso sa mga kapuso natin na mapapadaan sa bahagi ito ng MacArthur Highway. Talaga naman pumabagal yung usad ng mga sasakyan dahil nga po doon sa baha pa rin. At nakikita natin diskarte sa gitnang bahagi nitong kalsada dumaraan yung mga motorista. May mga nakita din tayo, ayan, tulad niyan, yung isa bumaba sa jeep at napipilitan na lumusong sa baha. Yung iba may bota sila, yung iba naman wala. May mga nagmamando din ng daloy ng trapiko dito sa lugar dahil traffic na po talaga maaga pa lamang kanina dahil dito sa pagbaha na naranasan sa MacArthur Highway. Yan muna yung unang balita mula rito sa Valenzuela City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Update tayo sa sitwasyon sa Baguio City na isa sa mga hinagupit na Super Typhoon Nando. May unang balita live si John Consulta. John? Igan, pag-ulan na lang at wala nang malakas na hangin ang naranasan ngayon dito sa Baguio City matapos nga ang pananalasa ng Super Typhoon Nando sa lungsod. Ayon sa CDRMO ng Baguio City, umakyat sa 13 ang bilang ng insidente ng rockslides at soil erosion sa buong Baguio City. Wala namang naitalang nasaktan, napinsala o naharangang kalsada. 4 ang naitalang insidente ng pagbaha, habang 13 naman ang bilang ng natumbang puno. Naibalik na ang kuryente sa malaking bahagi ng Baguio City, bagamat may 8 naitawag na telecom at electricity interruptions. Nananatiling sarado ang Cannon Road habang passable naman ang Marcos Highway at Naguilian Road. Nagpadala naman ng heavy equipment at mga emergency personnel ang Baguio City sa nangyaring landslide sa Tuba Benguet kung saan 1 ang naitalang patay at 5 ang sugatan. So sa ngayon, medyo kumakalma na rin ang sitwasyon dito sa bahagi ng Baguio City at patuloy pa rin naman ang pag-ikot ng mga emergency units ng CDRMO para tumugon sa mga tawag na patuloy pa rin nila nakukuha hinggil nga dito sa mga natumbang puno at mga soil erosion sa lungsod. So yan muna latest dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat, John Consulta. Nagsisimula ng maglinis ang ilang residente sa Santa Ana, Cagayan matapos ang paggagupit ng Super Typhoon Nando. Live mula sa Cagayan, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Hindi tulad kahapon kung saan mabagsik, malakas ang naging pananalasa nitong Super Typhoon Nando. Ang magdamag namin ngayon ay mas kalmado dito sa Santa Ana, Cagayan at ngayong umaga medyo lumabas ng bahagya itong araw. Kaya naman ang mga residente na nakikita nyo sa aking likuran ay nagsimula na magsipaglinis ng kanilang kapaligiran kahapon at may mga nararamdaman pa rin tayo mga pabugso-bugsong lakas ng hangin. Actually hanggang sa umagang ito, pero itong wala ng ulan, ito na yung naging hudyat ng mga residente para maglinis na dito sa kanilang kanya-kanyang tapat. Ito yung mga ibang kalalakihan dito ay tinatanggal na yung mga nagkalat na puno dito sa kalsada. At ayon naman sa PDRRMO, sa kanilang latest situational report kagabi, alas 11 ito, ay kumaunti na yung mga nasa evacuation center, nasa mahigit 9,000 na lang itong mga nasa evacuation center. Individual to para dito sa buong Cagayan.
yung mga pamilya para sa mga nasa evacuation center nasa 3,551 na lang. At yung individual naman niya nasa 4,362. Tungkol naman sa linya ng komunikasyon, may ilang network na walang signal dito sa buong Cagayan. At yung power supply naman nasa 20 sa 29 na bayan dito sa buong Cagayan ang wala ngayong power supply. Pero kahapon sa kasagsagan mismo nitong Super Typhoon Nando, ongoing yung naging rescue operation doon sa mga residente na nandun sa tabi ng ilog at doon sa gilid ng sa coastal area, dahil may ilan na hindi talaga lumikas kahit na napakalakas na nitong Super Typhoon Nando. Kaya MDRRMO ng Santa Ana halos hindi natulog para sakaling may tawag na kailangan ilikas, lalo na yung mga nanatili sa kanilang mga bahay sa kasagsagan ng bagyo, ay agad nilang mapuntahan at madala doon sa evacuation center. Sa ngayon, eto medyo maliwanag pero maya-maya ay mag-iikot kami. Pero kaninang umaga, sa pag-iikot naman namin at nagpalipad kami ng drone kaninang umaga, na nahihirapan lang kaming isend dahil nga wala kaming signal sa ngayon. Ang maganda, hindi gaano nasira yung mga kabahayan dito. Yun yung pagpapakita na yung mga taga-Cagayan, maaga pa lang ay naghahanda na para sakali man kung gaano man kalakas itong bagyo na dumarating, dahil nga lagi naman silang dinaraanan, ay hindi madadamage ng malala itong kanilang mga ari-arian. Yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Ito ang unang balita. Ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente sa ilang lugar sa Ilocos Norte matapos ang hagupit ng Super Typhoon Nando. Tumambad din ang matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Live mula sa Ilocos Norte, may unang balita si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Igan, kagabi ay nakaranas tayo ng malakas na ulan at hangin bunsod nga nitong Super Typhoon Nando dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sa mga oras na ito, pagputok pa lang ng liwanag ay bahagya na ring kumakalma ang lagay ng panahon. Sa aming paglilibot dito sa Lawag City, may ilang sanga ng puno, mga dahon, basura at iba pa na nagkalat sa ilang kalsada. May nadaanan din kami kaninang nasira at nagsitumbahang mga bakod at basag na salamin sa ilang establishmento na dulot ng malakas na hangin kagabi. Ilang bahagi rin ng probinsya ang nawalan ng supply ng kuryente kahapon hanggang ngayon. Dahil dito ay inanunsyo ng Ilocos Norte Electric Cooperative na pansamantala muna nilang ititigil ang mga ginagawang power restoration sa buong probinsya upang matiyak din ang kaligtasan ng mga line workers. Nakataas pa rin ang storm surge warning sa Ilocos Norte, kaya naman tuloy-tuloy rin ang abiso ng mga otoridad sa mga residenteng malapit sa mga tabing dagat na lumikas na sa mga evacuation center malapit sa kanilang barangay. As of 8 p.m. naman kagabi, nasa 738 na pamilya o hindi bababa sa 2,000 individual ang inilikas na sa iba't ibang lugar sa probinsya. Ayon din sa PDRRMO, kinailangan na rin magpatupad ng forced evacuation kahapon sa mga residenteng nasa critical areas. May mga naibahagi na ring family food packs at hygiene kits sa mga apektadong residente. Ngayong araw ay wala pa rin pasok ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at sa ilang bahagi ng La Union. Habang nagpapatupad naman ng localized suspension of work and the classes ang probinsya ng Pangasinan. Igan, as of 6 p.m. kahapon ay may mangilang LGUs na rin na nagsumite ng kanilang agricultural damages. Pinakamalaking napinsala ay itong bayan ng Vintar sa Ilocos Norte na kung saan umabot sa mahigit 2 milyong piso ang napinsalang mga taniman at palayan sa lugar. Ayon din sa lokal na pamahalaan, nabanggit nga nila na ang mga datos na ito ay inisyal pa lamang, lalo't kagabi naranasan yung pinakamalakas na hagupit nitong Super Typhoon Nando. Yan muna ang mga unang balita mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Samantala, inilabas ng International Criminal Court ang dokumento na naglalaman ng mga kasong isinampalaban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangunahin dyan ang 3 counts ng crimes against humanity. Ang unang count
ay para sa pagkamatay ng 19 na tao noong Davao City Mayor pa si Duterte mula 2013 hanggang 2016. Ang ikalawang count naman ay para sa pagkamatay ng 14 na umano'y high-value targets sa war on drugs mula 2016 hanggang 2017, unang taon ng kanyang pagkapangulo. At ang ikatlong count ay para sa 43 murder at 2 attempted murder na mga nasa PRRD list noon ding war on drugs mula 2016 hanggang 2018. Ayon sa ICC prosecution, itinalaga ni Duterte ang ilang kasabwat niya umano sa pagpatay sa Davao City sa matataas na posisyon sa gobyerno noong siya'y naging presidente. Ginamit umano nila ang law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation at Bureau of Corrections para mag-operate ala Davao Death Squad o DDS laban sa mga umano'y drug suspect. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang defense team ng dating Pangulo. Pero bago maaresto at dalhin sa The Hague, Netherlands, inamin ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee noong November 13, 2024 na sangkot siya sa ilang insidente ng pagpatay. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.